So this is Junel Laureta from Block 3J, Base IT 3J. So this is our assessment. So let's proceed to number 1. How can you define a simple route in Laravel and what would be in real life example? So yung simple route sa Laravel is dito yung dinedefine mo yung sa loob ng routes/web.php file. So, gumamit ka ng route, tapos dalawang tuldok doon. May dalawang tuldok doon, tapos get, close and open parenthesis. Tapos, ilalagay mo doon yung URL path mo, kung paano mo yung isasagawa yung pag pinuntahan yun. So, for example, yung about us page ng website. Gagawa ka ng route para sa about, 'di ba? So, magdi-display dapat doon is yung about page. So, gawa tayo ng example. So, dito. So, ito yung simple route natin. So, kapag nirun natin to, so, type lang natin. So, kasi, natin. So, yan. PHP, artisan, serve. So, click lang natin. Enter lang natin. So, discover akong shortcut na lang dito para din na lang natin itong i-copy. So, pindutin nyo lang yung control, then click daw yung nagpapakita. So, proceed na siya sa browser natin, which is ito. So, ito na. Ito na yung Laravel natin. Then, proceed tayo dito. Then, kapag yung sabi ko kanina, yung about page, so, lagay lang natin dito is about. So, ayan. Save lang natin. Then, kapag gusto nating palitan to, lagyan na lang natin siyang, welcome to IT industry. So, ayan. Save lang natin. So, kapag ganito, is mag-error siya doon sa dito sa browser natin sa Laravel. So, try natin. So, ano yung nilagay natin doon is about. So, enter natin. So, ayan, ayaw internal service error. So, yung gagawin natin dito is remove lang natin itong view. So, ayan. So, Control S ulit natin. Then, balik tayo sa browser. Refresh natin. So, ayan. Welcome to IT industry. So, kapag gusto natin palakihin ito is gamit lang tayo ng H1. Depende sa size yun. H1. Pwede namang H2, ganun. So, refresh lang natin. So, ayan. Meron na tayo. Welcome to IT industry. So, let's proceed to number 2. So, how do name roads work in Laravel, and how might you use them in real-life application? So, yung name routes is parang siya, binibigyan mo ng nickname yung route mo. Sa halip na na gamitin yung actual na URL sa buong code mo is yung nickname na lang na gagamitin mo. So sa real real world application is sobrang useful nito para sa mga navigation menu. So for example, kung palitan mo yung URL mo from yung pangalan niya is slash contact us, is pwede mo siyang palitan na lang ng contact. So, isang update na lang siya sa route definition. So, lahat ng links sa website mo na gumagamit ng nickname na yon is mag-update na lang siya ng kusa. So, number 3, what is the purpose of route groups in Laravel and how might be the use? Pala. So, yung purpose ng routes groups is ito yung mga grupo
ng mga routes na magkakasama, 'di ba? Para isang ano na lang, apply na lang yung routes, ganun. Para mas ma-organize at malinis na lang yung code natin. So for example, yung pagsasama mo ng pagsasama-samahin mo yung lahat ng mga routes para sa admin section, ganun, 'di ba? Then so tulad nung slash admin tapos dashboard, tapos palitan mo na lang tapos hindi pala, hindi mo papalitan yun ng ah ano then ganito na lang, lagyan mo ng dash slash admin dashboard, 'di ba? Then slash admin users, ganun. So tapos lahat ng mga routes na yon is may mai-apply mo ng same na patakaran. Then lagyan ng out middleware para masigurado yung na malagin yung user at admin bago siya makapasok. So number 4. So how those middleware work in Laravel, and can you provide a practical example? So gumagana lang naman yung middleware, parang checkpoint o security guard na dumadaan muna para ma-request dito bago pumunta sa intended function. So isang practical na example na lang yung out middleware, 'di ba? Then kapag ina-apply mo ito sa isang route, is chine-check muna nito kung paano naka-login, ganon, naka-login yung user, ganon. Kung naka-login naman siya, is papayagan niya na lang pumunta sa page nun. So kung hindi naman naka-login, is iharang niya yung request at i-redirect niya yung user papunta sa login page. So number 5 is how can you handle form submission and CSRF protection in Laravel. So para ma-handle yung form submission natin is gagawa ka ng route na route na nakikinig sa post request. Ituturo mo ito sa isang controller function na mag-validate ng input at magpo-process ng data, 'di ba? Like yung magsi-save ka ng database, ganun. Para sa CSRF protection. May built-in dun na features si Laravel na magche-check ka ng galing sa iyong website talaga ng form submission. Para gumana ito is kailangan mo siyang ilagay sa at CSRF ata yun. So directive na sa loob ng HTML form na yun. So automatic niyang ilalagay yung hidden security token at i-check ito ni Laravel upon submission para maiwasan yung malicious attackers or yung mga hackers na yun. So yun lang po. Thank you so much, sir. Sana may naintindihan po kayo sa aking simpleng explanation lamang po. So good evening, sir. Thank you po.